Magandang araw muli mga katribu. Ikaw ay nanonood ng trending news stories dito sa The Flyers TV. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Ang inyong mga likes, shares at comments ay malaking tulong sa aming mga YouTube content creators. Kung hindi ka pa nakasubscribe, nasa ibaba nitong video ang subscribe button. Kung nanonood ka naman sa ating Facebook, i-follow ang aming Facebook page. Maraming salamat, isa kang tunay na katribu. Sa ating pagpapatuloy, tiyak na karagdagang kaalaman na naman ang aming hatid sa inyo. Sa muli mga katribu, lagi nating tatandaang ang katotohanan ay libre nating malalaman dahil ito ay available online. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay isang kilalang tao sa simbahang Katoliko. Kilala siya sa kanyang mainit na ngiti, mapagkumbabang pag-uugali, at matalas na pag-iisip. Ang paglalakbay ni Tagle ay nagdala sa kanya mula sa maingay na kalye ng Maynila hanggang sa puso ng Vatican. Ang kanyang kwento ay kwento ng malalim na pananampalataya, dedikadong paglilingkod, at isang malalim na pangako sa pandaigdigang simbahan. Nagsimula ang paglalakbay ni Tagle sa Pilipinas. Sumikat siya bilang isang respetadong teologo at pastor. Ang kanyang mga katangian sa pamumuno ay makikita na mula pa noong siya ay bata pa. Ang pagkakahirang kay Tagle bilang arsobispo ng Maynila ang naglagay sa kanya sa pangangasiwa ng isa sa pinakamalaking arkidiyosesis ng Katoliko sa mundo. Ipinanganak noong 1957, lumaki si Luis Antonio Tagle sa isang relihiyosong pamilyang Katoliko sa Maynila. Itinanim sa kanya ng kanyang mga magulang ang matibay na pananampalataya at malalim na pagmahal sa simbahan. Ang maagang edukasyon ni Tagle ay hinubog ng mga Heswita, na kilala sa kanilang intelektual na kahigpitan at pangako sa katarungang panlipunan. Ang mga impluwensyang ito ay kalaunan ay naging mga tanda ng kanyang sariling ministeryo. Ipinagpatuloy ni Tagle ang kanyang bokasyon sa pagpapari sa Loyola School of Theology. Nag-excel siya sa kanyang pag-aaral. Ipinakita ang isang matalas na teolohikong pag-iisip at isang pagkahilig sa pag-unawa sa mga komplikado ng pananampalataya. Pagkatapos ng kanyang ordinasyon noong 1982, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Roma at nakakuha ng doctorate sa teolohiya mula sa Pontifical Gregorian University. Noong 2011, si Tagle ay hinirang na arsobispo ng Maynila ni Papa Benedicto XVI. Ito ay isang mahalagang sandali dahil siya ay naging espiritual na pinuno ng milyon-milyong Katoliko sa kabisera ng Pilipinas. Tinanggap ni Tagle ang kanyang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at sigla. Kilala siya sa kanyang palakaibigang estilo, madalas na nakikitang naglalakad sa mga kalye ng Maynila, nakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Bilang arsobispo, nakatuon si Tagle sa pangangalagang pastoral, lalo na para sa mga mahihirap at marginalized. Binigyang diin niya ang papel ng simbahan sa katarungang panlipunan, nagsasalita laban sa kahirapan, katiwalian, at hindi pagkapantay-pantay. Ang pamumuno ni Tagle sa panahong ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahabagin at matapang na pastol. Ang impluwensya ni Tagle ay lumawak lampas sa Pilipinas. Noong 2015, siya ay nahalal na Pangulo ng Caritas Internationalis, isang pandaigdigang samahan ng mga Katolikong organisasyon para sa tulong, pag-unlad at serbisyong panlipunan. Ang posisyon na ito ang naglagay sa kanya sa unahan ng mga pagsisikap ng simbahan sa humanitarian sa buong mundo. Sa ilalim ng pamumuno ni Tagle, pinalawak ng Caritas Internationalis ang sakop nito, tumutugon sa mga krisis at nagtataguyod para sa mga mahihirap at mahina. Malawakang naglakbay siya, nakipagpulong sa mga taong naapektuhan ng kahirapan, tunggalian, at natural na kalamidad. Ang pagkahabag at pangako ni Tagle sa dignidad ng tao ay malalim na tumutunog sa mga tao sa buong mundo. Seksyon 5, ang mga taon sa Vatican, isang bagong kabanata ang nagbubukas. Noong 2011, tinawag ni Papa Francisco si Tagle sa Roma, at hinirang siyang prepekto ng kongregasyon para sa ebanghelisasyon ng mga tao. Ang paghirang na ito ay nagsenyas ng lumalaking katayuan ni Tagle sa loob ng simbahan at ang kanyang kahalagahan sa pananaw ng Papa para sa isang mas misyonero at palabas na simbahan. Bilang prepekto, pinangangasiwaan ni Tagle ang gawaing misyonero ng simbahan, itinataguyod ang mga pagsisikap sa ebanghelisasyon sa buong mundo.
Siya ang responsable sa pagsuporta sa paglago ng simbahan sa mga teritoryo ng misyon at pagpapalakas ng dialogo sa iba pang mga kultura at relihiyon. Section 6, Synodality, paglakad ng magkakasama sa pananampalataya. Isa sa mga pangunahing prioridad sa teolohiya ni Tagle ay ang synodality. Ang konseptong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pakikinig at pag-aaral mula sa lahat ng miyembro ng simbahan. Kinikilala na ang banal na espiritu ay nagsasalita sa pamamagitan ng buong bayan ng Diyos. Naniniwala si Tagle na ang synodality ay mahalaga para sa simbahan upang epektibong matugunan ang mga hamon ng ika-21 siglo. Malawakang nagsalita si Tagle tungkol sa pangangailangan para sa mas malawak na pakikilahok at dialogo sa loob ng simbahan. Hinihikayat niya ang mga obispo, pari, at mga laiko na magtulungan, magbahagi ng kanilang mga karanasan, at alamin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng madasaling pakikinig at bukas na pag-usap. Seksyon 7, Ebanghelisasyon, pagbabahagi ng mabuting balita ng may sensitibo sa kultura. Kilala rin si Tagle sa kanyang pagbibigay diin sa sensitibidad sa kultura sa ebanghelisasyon. Naniniwala siya na dapat igalang ng simbahan ang mga kultura ng mga taong nais nitong ebanghelisahin, iniiwasan ang pagpapataw ng mga anyong kultural ng kanluran. Itinataguyod ni Tagle ang isang diskarte na nakabay sa dialogo para sa ebanghelisasyon, kung saan ang ebanghelyo ay ibinabahagi sa paraang tapat sa mga turo ng simbahan at magalang sa mga lokal na kaugalian at tradisyon. Ang diskarte ni Tagle sa ebanghelisasyon ay nakaugat sa kanyang sariling karanasan na lumaki sa Pilipinas, isang bansang mayaman at magkaibang kultural na pamana. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pakipagtagpo sa mga tao kung nasaan sila, ng pagsasalita ng kanilang wika, at ng pagpapahalaga sa kanilang mga pinahahalagahan. Seksyon 8, patungo sa Jubilee, ang potensyal na epekto ni Tagle sa 2025. Habang naghahanda ang simbahan para sa 2025 taon ng Jubilee ng Pag-asa, inaasahang magiging makabuluhan ang impluwensya ni Tagle. Ang kanyang tungkulin sa Dicastery for Evangelization ay naglalagay sa kanya sa isang mahalagang papel sa paghubog ng mga tema at kaganapan ng mahalagang taong ito. Ang pagbibigay diin ni Tagle sa synodality at cultural sensitivity ay malamang na makaimpluwensya sa diskarte ng simbahan sa Jubilee na hinihikayat ang mas malawak na pakikilahok mula sa magkakaibang komunidad at itinataguyod ang isang mensahe ng pag-asa na tumutunog sa mga tao sa buong mundo. Seksyon 9, isang pamana ng paglilingkod, ang mga pangmatagalang kontribusyon ni Tagle. Malayo pa ang tatahakin ng paglalakbay ni Cardinal Luis Antonio Tagle. Ang kanyang pagkahabag, talino at pangako sa simbahan ay naggamit sa kanya ng respeto at paghanga mula sa mga Katoliko at di-Katoliko. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang trabaho sa Vatican, ang kanyang impluwensya ay tiyak na mararamdaman sa maraming mga darating na taon. Ang pamana ni Tagle ay magiging isa sa paglilingkod, ng pagsasama-sama ng mga pagkaiba at ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng may kagalakan at pagpapakumbaba. Siya ay isang tunay na pastol na gumagabay sa simbahan patungo sa isang kinabukasan ng higit na pagkakaisa, pag-uunawaan at pag-asa. Sa muli mga katribu, lagi nating tatandaang ang katotohanan ay libre nating malalaman dahil ito ay available online. Huwag basta maniniwala sa mga kwentong napapanood. Tayo ay magkusang mag-research ng iba mapagkakatiwalaang institusyon online na magbibigay ng tunay, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Pairalin natin ang ating critical thinking. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang habilin ni Jesus sa ating mga sinaunang taga-sunod at haligi ng ating inang simbahan. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob kung may mga grupong pilit na sinisiraan ang ating pananampalataya, nasa panig natin ang Diyos. Mula sa aklat ng Biblia sa Matthew chapter 18, verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Hanggang sa muli mga katribu. Like, share and subscribe. The Flyers TV.